isang tribo sa Africa kung saan iniaalok ng mga lalaki ang kanilang mga asawa sa mga bisita. Heto ang tribong Himba kung saan ang pag-aalay ng asawa sa mga bisita ay karaniwan at bahagi ng tradisyon. Pinahihintulutan ang panauhin na isama ang mga babaeng Himba sa isang kubo na matulog sa isang buong gabi. Ngunit hindi lang yan, may ilan pang tradisyon na ginagawa ang tribong Himba na maaaring maging kagulat-gulat para sa'yo. Ano ang mga tradisyong ito at bakit ibinabahagi ng tribong Himba ang kanilang mga asawa sa mga lalaking bisita? Sa video na ito ay ating aalamin. Tino John's TV. Pangunahing nakatira ang tribong Himba sa rehiyon ng Kunene ng Northern Namibia na may estimated population na 50,000. Partikular na naninirahan sa tigaang at medyo tuyo na mga rehiyon malapit sa bansang Angola. Isang disyerto na may mangilan-ngilan na halaman at limitadong mapagkukunan ng tubig. Ang Himba ay mga semi-nomadic na tao na palipat-lipat ng tirahan para pagpastulan ng kanilang mga alagang hayop. Bagamat ang tribo ng Himba ay may alagang hayop, hindi talaga nila kinakain ang mga ito. Karamihan sa kanilang pagkain ay lugaw na gawa sa mais at gatas. Karaniwang ginagamit lamang ang karne para sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga kasalan. Sa kabila ng mapanghamong kapaligiran, napanatili ng mga Himba ang kanilang pormahan at mga tradisyon sa loob ng maraming siglo. Gayunpaman, ang tribo ng Himba ay sikat sa isang nakakagulat na bagay. Sa mga tribo sa Africa, sila ang sinasabing may magandang babae. Hindi nga! O diba nagulat ka? Gumagamit ng red paste na may eleganteng halimuyak upang manatiling malinis ang mga Himba. Itong red ochre paste na kilala bilang otgise na inilalapat nila sa kanilang balat ay nagbibigay sa kanila ng maningning na liwanag na sumasagisag sa lakas ng kagandahan sa kanila. Bukod dyan ay protection din nila ito sa mainit na panahon. Nandyan din ang malajoli na magdangal na hairstyle, mga abubot sa katawan at magandang asal. Ginagawa silang kakaiba at para sa kanila ay sa itong kagandahan. Ang karaniwang Himba ay karaniwan nagsisimulang gumamit ng ipinagbabawal na teknik mula pagkadalagita at nagpapatuloy sa buong buhay nila. Ang mga batang babae ay nagsusuot ng mas simpleng mga tirintas, habang ang mga babaeng may asawa at mga ina ay mas detalyadong mga estilo. Habang ang mga lalaki ay hindi tradisyonal na gumagamit ng pulang pamahid, ang mga kababaihan ay lubos na nag-iingat sa pang-araw-araw na ritual nito. Madalas na nagtitipon upang tulungan ng isa't isa sa kanilang mga tirintas at aplikasyon sa balat na inaabot pa ng maghapon. Bilang karagdagan sa paggamit ng pulang pamahid, ang mga babaeng Himba ay nagsasagawa ng smoke bathing bilang alternatibo sa pagligo. Dahil sa kakulangan ng tubig sa disyerto, ang mga smoke bath ay nagsisibing praktikal na solusyon upang maging malinis. Para-paraan na lang talaga dito. Ang mga babaeng Himba ay magpapaapoy gamit ang mga halamang gamot tulad ng mira at uupo sa ibabaw ng usok. Parang nag-DIY lang ng tinapa. Pinaniniwalaan nila na ang usok ay nag-aalis ng mga amoy at nagpapadalisay sa balat ng hindi nangangailangan ng tubig. Kawili-wili rin ang mga babaeng Himba. Meron din silang topless dress code. Nakasuot ng minimal na damit sa kanilang pang-itaas na katawan. Bukod dyan ay maasikaso at malalambing sila sa mga bisita at nakikipagharutan pa. Tungkol sa pag-aasawa, ang kaugalian ng poligamya ay namamayani sa tribong Himba. Ang poligamya ay isang laganap at tinatanggap na kasanayan sa mga Himba, kung saan ang mga lalaki kadalasang maraming asawa. Kung maraming alagang baka, abay mas marami ang pwedeng asawahin. Ito ay hindi lamang tungkol sa personal na pagnanais, ngunit nagsisilbi ring mahalagang tungkuling panglipunan at pang-ekonomiya. Ang mga asawa ay karaniwan nakukuha sa pamamagitan ng arranged marriage. Madalas na inoorganisa ng mga pamilya upang matiyak ang mga benepisyong pang-ekonomiya at matatag na alyansa ng pamilya. Ang poligamya ay nagsisilbing praktikal na solusyon. Kung mas maraming asawa ang isang lalaki, mas marami ang katuwang sa trabaho at lalong lumalakas ang unit ng kanyang pamilya. Ang bawat kasal ay nagpapalawak ng mga koneksyon ng asawang lalaki na nagpapatas ng kanyang impluensya sa loob ng tribo. Eto na, sa usaping pag-aalay ng asawa sa kanyang bisita naman,
ay hindi nakikitang nakakasira sa relasyon ng mag-asawa. Sa halip ay pinapatibay nito ang tribo sa komunidad. Ang gawaing ito ay sumisimbolo sa tiwala sa pagitan ng may bahay at sa kanyang bisita, na sumasalamin sa halaga ng tribo, paggalang sa isa't isa at pagtanggap ng bisita. Gayunpaman, mula sa pananaw ng isang tulad natin at hindi taga dito, ang pagbabahagi ng asawa ay hindi katanggap-tanggap syempre. Ngunit sa tribong ito ay mas inuuna ang kapakanan ng kanilang komunidad kaysa sarili. Pero hindi naman ito sa pilitan. Ito ay kung gusto lang din ng kanyang asawang babae na tumabi sa pagtulog. Kung ayaw, ay diwag. Dahil ang mga lalaki sa tribo ay madalas na maraming asawa. Ang pag-alok ng isa sa isang bisita ay hindi big deal sa kanya. Ito ay nakikita bilang isang panlipunang tungkulin, isang paraan upang parangalan at igalang ang mga bisita. Ang mga tradisyong ito ay malalim na nakaugat na, sumasalungat sa ideya ng kasal at relasyon. Pero sa mga himba, ang mga kaugalian ay sentro ng kanilang pagkakilanlan at paraan ng pamumuhay. Kung ano ang itinuro sa kanila mula pagkabata ay nagiging tama para sa kanila. Ano sa palagay mo ang tradisyon ng tribong himba? So yun, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli. Tito John's